Siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng banal na mag-anak nina Jesus, Maria at Jose. Patuloy natin pinagdarasal sa banal na misang ito ay ngunit puspos ng pagmamahal at pananalig sa Diyos. Ito ang halimbawang ibinibigay sa atin ng banal na mag-anak ng Nazaret upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakila't angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal, ang kataas-taasan. Ikaw lang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo,
sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal, sa pagtupad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran. Kami naway magkamit ng walang baliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na ng kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayong hinira ng Diyos
itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayo maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod na ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod diyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon na nagpahayag sa kanya
na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas, ang ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang, ang sanggol na si Jesus, upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ang aking mga mata ang iyong pagliligtas na ihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan na isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propeta, ang pangalay Ana, anak ni Panuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo, araw at gabi, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Lumapit siya nung oras ng iyon at nagpasalamat sa Diyos. At nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ni Jesus, sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Makukuha natin ngayon ang pangkalahatang impresyon mula sa pagbasa ng ating ebanghelyo na sina Jose at Maria ay mga magulang na napakamasonorin. Masonorin sa batas. Ito ay ang pagpapahayag lamang ng kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pansinin natin ang paulit-ulit na mga pariralang tulad ng ayon sa batas ni Moises, gaya ng mga nasusulat sa batas ng Panginoon, alinsunod na rin sa dikta ng Panginoon. At nang matupad na nila ang lahat, ang mga utos ng batas ng Panginoon, ang ginawa nila sa pagdadala kay Jesus sa templo at ang ginawa nila sa templo ay bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos na ipinahayag sa batas. Si Jesus din ay nilarawan
bilang masunurin sa kautusan ng Diyos. Yamang ang paglingap ng Diyos ay nasa sa Kanya. Kaya naman, sa banal na pamilya ng Nazaret, hindi lamang ang pamilya ng tao ang mayroon tayo, kundi pinagbubuklod ng Diyos ang mga tao sa laman at dugo. Tayo ay pinagsama-sama sa pamamagitan ng isang mas matibay na bigkis sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Inilarawan ni Jesus sa Ebanghelyo ni Lucas ang tungkol sa pamilya na ayon kay Jesus, ang pinakamahalagang pamilya ng Diyos, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yaong nakikinig sa salita ng Diyos at kumikilos ayon dito. Sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus, ang kaniyang pamilya ay hindi lamang nakabatay sa dugo at laman, kundi ang pamilya ni Jesus, yaong mga unang-una, yung mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi lamang nakikinig sa salita ng Diyos, kundi sa mga taong gumagawa nito. Ito ang tinutukoy ng ating Panginoong Diyos, na tayong lahat na nakikinig sa Kanyang salita at gumagawa at sinusunod, isinasabuhay ang Kanyang salita, ay siyang pamilya ng ating Panginoong Hesus. Ang taong nakikinig at isinasabuhay ang salita ni Jesus ay tunay na pamilya ng Diyos. Kaya tayong lahat na mga Kristiyano na nakikinig sa Kanyang salita at nagsasabuhay nito ay membro ng pamilya ng ating Panginoong Diyos. Ang tunay na pamilya ni Jesus ay yaong nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito. Kakaiba ang mga Pilipino. Tayong mga Pilipino naman ay kilala ang ating pamilya na sa pagiging malapit sa isa't isa. Tayong mga Pilipino, ang pagiging kapamilya, membro man o hindi membro ng pamilya o kamag-anak, ay nangangahulugan ng pagiging malapit sa isa't isa. Kilala tayong mga Pilipino na tayong lahat ay malapit sa isa't isa kahit hindi tayo magkadugo. Ngunit sa Ebanghelyo natin ngayon, sinasabi ng Diyos, dapat ang pagiging pamilya ng Diyos ay hindi lamang nakatali sa pagiging dugo at laman, kundi tayong lahat, sinasabi ni Jesus, bilang membro ng pamilya ng Diyos, tayo ay nakikinig at isinasabuhay niya at isinasabuhay natin ang Kanyang salita. Sa Lumang Tipan, narinig natin o mababasa natin ang tungkol sa kwento ng pamilya na bilang tapat sa kalooban ng Diyos. Sa ikalawang aklat ng Makabeo, Kabanata 7, ay nagsasabi sa atin ang kabayanihan ng isang ina ng mga Hudyo at ng kanyang 7 anak na lalaki na nangyari sa panahon ng pag-uusig ng mga Hudyo. Sinasabi dito
na ang 7 magkapatid kasama ang kanyang ina, ang inaristo at pinahirapan ng hari sa pamamagitan ng latigo at paghahagupit upang pilitin silang kumain ng baboy na labag sa batas ng Diyos. Ang kanilang tugon, handa tayong mamamatay kaysa lumabag sa batas ng Diyos at labag sa batas ng ating mga ninuno. Kaya ang 7 magkapatid na ito at ang ina, sila ay pinahirapan. Sila ay pinatay ng isa-isa silang pinatay. Pero nanatiling matapat ang 7 magkapatid at ang ina sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Handa silang isakripisyo ang kanilang buhay, alang-alang lamang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagsunod sa batas. Sana ganon din tayo. Ganon din sana tayong mga Pilipino. Handa sana tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Sama-sama sana tayo. Magkaisa sana tayo. Hindi tayo-tayo rin. Kung minsan, magkakapamilya, tayo-tayo rin mismo ang nagsisiraan. Ito ang nakakalungkot na realidad sa ating pamilya. Kung sino pa ang magkapatid, sila pa ang magkaaway. Kung sino pa ang magkapamilya, sila-sila lang din ang nagsisiraan. Kung sino-sino pa ang magpapamilya, sila-sila lang din. Walang ibang kaaway, kundi ang membro ng pamilya. Sino ang humuhusga ng kanyang pamilya? Ang kanyang pamilya. Mga kapatid, sa kapistahan ng banal na pamilya, ang bayan, buong pananalig nating idalangin, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol sa karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ng mga programang nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling nawan tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal at maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilya nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pabayaan ng komunidad kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastor na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na
tayo na sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay Sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay magbibigay buhay. O Jesus na manliligtas, tayo na sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay Sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain na pakipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak na sa iyong kagandahang loob at kapayapaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sumilay sa amin ang pagkakataong makapagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman, upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincola na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. At pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sumilang ang araw sa lupa, o kalangitan nasan siya? Tugon ng bituin sa silangan, sanggol sa Belen sumikat. Ang Diyos isinilang sa lupa, wala siyang masisilungan. At ang bubong ng kanyang duyan, bituin na sa kalangitan. Ano ang pangalan ng bata? Tawagin siyang mananako. Ang puso na'y nagpapahayag, pag-ibig sa bawat tibok. Ano ang pangalan ng bata? Sagot ng ina ay Jesus. Pula ang damit niyang hinirang, handa sa pagsulong sa krus. Luwalhati sa kaitaasan. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion.
Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, mula 5:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak, matapos naming pangatawan ng aming mga pananagutan sa lupang ibabaw. Kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga pamilya. O Panginoong Diyos, kasihan mo ng iyong mga biyaya ang mga mag-anak na narito, na natitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo po at ipagtanggol ang mga mag-anak upang sa bisa ng iyong paglingap, ang mga magkakasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan. Naway matularan nilang halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose. Naway pagpalain silang lagi at puspusin ang iyong biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tamang alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo nagsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y magsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral.
at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.